So hello guys, this is Marish. Ang video na to is para dun sa isang bago kong nakilala dito sa Facebook. Yung tanong kasi niya is, bakit daw na sobrang hirap at saka sobrang hindi niya maintindihan yung mga pinagdadaanan niya. So, ang nangyari, meron siyang mga anak at saka ito ay sobrang baby pa talaga guys. To the point na, ayan, ah, ang pinaka mahirap na part daw is yung kahit na kumakayod siya ng kumakayod, may araw talaga na wala talaga silang pera at walang mabili na pagkain. So, yun yung ano ni sis, tanong na bakit daw parang yung paghihirap niya parang walang putol or walang walang usad ganon. So ang masasabi ko at saka ma ito kasi yung parang message sa kanya ng guides niya or something like downloads. Ang nangyari kasi, pag masyado kang ma-effort, sobra, parang chasing na kasi. Parang ikaw yung naghahabol doon. Ikaw naghahabol sa pera. Ikaw naghahabol sa mga bagay na, ayan, nahihirapan kang kunin or gusto mong makuha. Kaso lang guys, meron kasi tayong tinatawag na parang low of energy, vibration or ganon. May ganon kasi guys. So kung ikaw ay nagba-vibrate into desperate level which is nasa low frequency yan, nasa low vibration yan, low energy yan, makukuha mo tong mga manifestation mo, prayers mo, or mga ini-important mong bagay pero sa hindi madaling paraan, may pasikot-sikot, paliko-likong dadaanan pa bago mo to makuha. Lalo na pag ikaw ay nasa desperate na vibration or energy. So kung ikaw ay gusto mo talagang kumita ng pera at nasa desperate ka na na level of energy, mahihirapan ka talaga than to do the things or do the work or ini-effortan mo pero nasa grateful stage ka, nasa love frequency ka, nagpapasalamat ka lagi sa Diyos, nasa ganun kang energy, tapos hindi mo binibilang yung effort mo, hindi mo tinitingnan yung pagod at etc. Ginagawa mo lang siya, it will later on attract blessings and yung prayers at manifestation mo. Kaya nahihirapan ang mga tao to get what they really want even though we are really here to create kung ano yung iniisip mo, you can really manifest it and you can really have it. Totoo po yung mga sinasabi kadalasan ng mga nagsasalita, mga ang tawag dun, mga nagsasabi na kung ano yung iniisip mo, totoong makukuha mo talaga siya. It's really, really true. But it will really matter on how you vibrate, how your energy works, and how your frequency works. Kailangan kasi guys, magaan ka. Kailangan mong i-unload yung mga baggages na kailangan mo nang iwan. Kailangan mong i-embrace yung mga bagong opportunity na, ayan, para makapasok sila. Kailangan mong bitawan yung mga bagay-bagay na kailangan ng bitawan. So, like that, kung nag-e-effort ka naman and whatsoever, simply as praying and be thankful to God sa mga taong naging way or naging part ng manifestation or ng journey mo. Kasi
Hindi mo kasi mapipilit yung oras. Pag para sa'yo na talaga. So, kung atin tong itatakle about sa astrology, may tinatawag tayong Saturn, the father of karma, the father of time, the father of lesson, teachings, and challenges that you have. Kung pabalik-balik yan, walang ibang nakaka-attract nito or mismong nakaka-manifest nito kundi ikaw lang. Kasi yung turo ni Saturn or ni Father of Time is patience. Patience. Kung hindi ka nakakaraos dyan na part, it means kulang pa. At ano ba yung mga low frequency guys or low vibration or low energy? Isa to sa mga pinaka number one na ginagawa natin kahit hindi tayo nai-evil eye ng ibang tao. Overthinking. 'Di ba? Masteral na tayo diyan, guys. Overthinking. Number 2, social media. Hindi naman bad yung social media. Ito lang. Ano ba yung sinesearch mo? Binabasa mo? Nire-react mo? Mismo, yung sarili mo, yung pagsasalita mo. Ano ba yung way of your speaking? Is it positive or negative? Is it kasi number 1 na makakarinig yan is ikaw. So kung i-relate natin into spiritual way or manifestation things, speaking is like manifestation. You're declaring what you want or what you need to the universe. So mismo, yung sarili mo, nakakarinig nito. So, ikaw mismo, you will embody that energy. Dala-dala mo yan. At yan yung marireceive na or maiintindihan ni universe kasi wala siyang ibang maiintindihan kundi yung frequency, yung energy mo, yung vibration mo. So, yan yung maiintindihan niya at later on, yan din yung dadalhin yung mga tao para magtugon dun sa prayers mo or manifestation mo. Ngayon, ang tanong dyan, ano ba yung level of vibration mo or ng frequency mo or ng energy mo? So, number 3, songs. Ano ba yung mga pinapakinggan mong kanta? Masasakit ba? Hindi ba siya good vibes? Shouting ba? Or something like Moira, something like, basta mga masasakit, painful, and etc. So, kung hindi ka or ini-enjoy mo yung moment na yan, napakinggan yung mga music na yan, kung nauunawaan mo tong video na to na para sa'yo, kailangan mo na yang iwan. Kailangan mo nang i-let go yung mga kantang yan. Embrace more into positive songs, worship songs, frequency, and whatsoever. Next, number 4. Movies. Lagi ka bang nanonood ng horror or ng mga tawag natin, mga dramatic movies? So yung energy ng mga taong nandun or ng movie na yun is mai-embody mo yun. At saka tanong ka ng tanong bakit ka hindi mo makuha-kuha yung manifestation mo or prayers mo. Kasi yan yung isa sa mga nag-block. Okay? At lahat ng bagay na negative, guys, mga bagay ng tao or mismo yung taong kausap mo. So, kaya kailangan nating mag-protect sa energy natin at iset yung boundaries. At kailangan lagi mong kausap ang Diyos. Magpasalamat ka lagi sa Diyos at maging grateful ka lang. Yun ang dapat. At kung hindi pa binigay, be patient at huwag mong bilangin yung mga
nagawa mo.